Bilyong-bilyong piso ang sinasabing nawawala sa gobyerno dahil sa umunoy TARA system sa Bureau of Customs. Bagay na nais ng matugunan ng mga kongresista. Isa yan sa mga naungkat sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee na may kaugnayan pa rin sa isyu ng illegal na droga. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Nais na ring paharapin ng House Quad Committee sa kanilang mga pagdinig si Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa ika-14 na public hearing ng Quadcom, kabilang kasi sa mga naungkat ang issue ng TARA system o umano'y lagayan sa ahensya. Dismayado ang mga kongresista sa pagtanggi ng isang kinatawan ng BOC ukol dito, lalo pat lumalabas na nasa 27 billion pesos umano ang nawawala sa gobyerno dahil dito. You're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? Attorney. Yes, sir. Hindi naman galing sa Bureau of Customs yung report sa amin. Galing sa mga broker mismo. Yung nakikipag-deal sa customs na may TARA system. Considering that a certain Mr. Taguba is saying that there is a TARA system and he has experienced it, Your Honor. As a lawyer, Your Honor, may I just suggest, Your Honor, that a proper complaint affidavit identifying the specific circumstances on which he actually paid TARA and identifying the, Your Honor, please, with due respect, the persons or individuals involved so that the proper appropriate administrative or criminal action can be undertaken, Your Honor. Naungkat ang TARA system sa pagdinig dahil ito ang tinitingnang dahilan kaya't nakalusot ang bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu shipment noong 2017 sa bansa. Sa pagharap ni dating BOC Chief Nicanor Faeldon, nasita rin siya kung bakit hindi nahuli ang importer sa naturang shipment. Nahuli niyo yung shabu, pero hindi niyo nahuli yung importer. And today I am asking you, sino ang importer? It is not enough that you apprehended the shabu. You should have arrested the people responsible for the shipment of shabu as well. Yung importer po, ma'am, is a company na EMT. Ding. Yes, ma'am. And yung registered owner ay si Irene May Tatad. Bago ito, una nang binawi ng Quadcom ang contempt order na ipinataw nila laban kay dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva matapos maaprubahan ang inihaing motion for reconsideration ng dating opisyal. Kabilang naman sa iba pang humarap sa pagdinig si Police Colonel Hector Grijaldo. Una na nang inakusahan sina Quadcom co-chairs Dan Fernandez at Bienvenido Abante Jr. na pinilit umano siyang kumpirmahin ang reward system sa ilalim ng Duterte drug war bagamat itinanggi na yan ng House leaders. Sa ngalan ng patas na pagdinig, nag-inhibit pa sina Fernandez at Abante sa pagtatanong kay Grijaldo at sa unang pagkakataon, nanumpa at nagsilbing resource persons ang dalawa. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.